Iniwan ang lahat, pati ang dangal, para sa lalaking pinangakuan ako ng langit. Pero sa bahay na ito, impyerno ang sumalubong sa akin. Habang nagpapakapagod ako sa kusina, pinaplano na pala nila ang pagtatapon sa akin na parang basura. Ako si Isabel at ito ang kwento ng aking pagkabasag at ang maalat na landas patungo sa aking muling pagsilang. Kaya niyo bang tiisin ang hapdi ng sugat na nilagyan ng asin? Huwag kang mag-alala, Carmina. Pipirma rin ang babaeng yan. Saan pa ba siya pupunta? Wala na siyang pamilyang babalikan sa antik. At mas lalong wala siyang perang itinatago. Sunod-sunuran siya sa atin dahil alam niyang tayo lang ang meron siya habang wala si Leandro. Tumigil ang mundo ko sa tapat ng pintuan ng marangyang silid ni Doña Rosminda. Ang boses na yon, ang boses ng biyenan ko, na tila anghel kong humarap sa mga bisita, ay parang isang malamig na kutsilyo na humiwa sa aking pagkatao. Hindi ako makagalaw. Ang hawak-hawak kong mangkok ng ginamos na hinaluan ko ng pinakamahalagang asin mula sa aming lalawigan ay dahan-dahang nanginig sa aking mga kamay. Ilang oras ko itong inihanda. Ito ang paboritong ulam ni Leandro na ipinangako kong pagsasaluhan namin sa aming anibersaryo kahit sa pamamagitan lamang ng video call. Nagtipid ako ng ilang buwan, naglakad imbes na sumakay, at hindi kumain ng tanghalian para lang mabili ang mga sangkap na ito. Para sa akin, ang bawat butil ng asin na yon ay simbolo ng aking pagtitiis at pagmamahal. Pero para sa kanila, isa lamang akong basahan na madaling itapon kapag wala ng pakinabang. Mami, siguraduhin niyo lang na hindi malalaman ni Leandro na nakuha na natin ang kalahati ng perang ipinapadala niya para sa savings nila ni Isabel. Hirit naman ni Carmina, ang panganay na kapatid ni Leandro. Actually, she's so pathetic. Akala niya talaga lahat ng pinaghihirapan ng kapatid ko sa Dubai ay napupunta sa bangko nila. She has no idea na pambayad lang yun sa utang ko sa credit card. Ang mangkok na hawak ko ay tuluyang nulas sa aking mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may malakas na tunog dahil sa kapal ng alpombra, ngunit ang laman nito, ang ginamos na pinaghirapan ko, ay kumalat sa sahig, tila mga pangarap kong nabasag at nayurakan. Kasabay nito ang tila paghinto ng daloy ng dugo sa aking mga ugat. Namamanhid ang aking mga paa at ang dibdib ko ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Narinig ko ang yabag ng kanilang mga sapatos na papalapit sa pinto. Wala akong lakas na tumakbo. Wala akong lakas na magtago. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa akin ang mukha ni Doña Rosminda at Carmina. Walang gulat sa kanilang mga mata. Wala ring bakas ng pagsisisi. Ang tanging nakita ko ay ang pandidiri habang nakatingin sila sa akin at sa pagkaing nakakalat sa sahig. "Oh, nandyan ka pala, Isabel," wika ni Doña Rosminda habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado ngunit puno ng lason. "Narinig mo naman siguro ang lahat, di ba? Mabuti na rin yon para hindi na tayo magbulahan. Bukas na bukas, bago sumikat ang araw, gusto kong lisanin mo ang bahay na ito. Wala kang dalang kahit ano, dahil lahat ng suot mo at kinakain mo ay galing sa pawis ng anak ko." Sinubukan kong magsalita, ngunit tila may nakabara na malaking bato sa aking lalamunan. Gusto kong isigaw ang lahat ng sakripisyo ko. Gusto kong ipamukha sa kanila na ako ang nag-alaga sa kanila nang magkasakit silang lahat, na ako ang naglinis ng bawat sulok ng mansyong ito hanggang sa mamaltos ang aking mga kamay, na ako ang naging alipin nila sa ngalan ng pag-ibig ko kay Leandro. Pero paano ang asawa ko? Paano ang pangako ni Leandro? Sa wakas ay naibulong ko. Ang boses ko ay basag at puno ng hapdi. Tumawa ng mapakla si Carmina. "Leandro, akala mo ba talaga ipagtatanggol ka niya? Ipinadala ko na sa kanya ang mga litratong kinuha ko nung nakaraang linggo.
iyong kasama mo ang batang piping iyon sa palengke. Sa anggulong kinuha ko, mukha kayong magkasintahan na nagtataksil sa kanya. Do you think maniniwala siya sa isang probinsyanang tulad mo kaysa sa sarili niyang pamilya? Ang bawat salita nila ay parang mga latay sa aking likuran. Hindi lang nila ako ninakawan ng pera at dangal. Ninakawan din nila ako ng tanging sandigan na meron ako. Ang huling poste ng aking pag-asa ay gumuho na rin. Tumingin ako sa aking mga kamay. Magaspang, may mga galos mula sa pagtatrabaho sa kanilang kusina. At ngayon ay nanginginig sa matinding puot at pighati. Lumingon ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubungan, tila nakikiramay sa aking panunuyo. Ang bawat patak ay paalala ng bawat luhang ibinuhos ko para sa pamilyang ito na kailanman ay hindi ako itinuring na tao. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking pagtitiis? Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng nag-alay ng buong buhay niya para sa ibang tao? Parang butil ng asin na natunaw sa gitna ng unos. Mawawala na lang ba ako ng walang bakas habang sila ay patuloy na nagpapakasasa sa aking mga luha? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan na walang kahit anong masisilungan? Bilisan mo, Isabel. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring kape sa mesa? At ang mga bata, kailangang maligo bago pumasok. Napakabagal mo talagang kumilos, para kang pagong. Ang boses ni Doña Rosminda ay pumailan lang mula sa itaas ng hagdan. Tila isang latay na tumama sa aking likuran habang abala ako sa paghahanda ng almusal para sa 18 bibig na nakatira sa mansyong ito. 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako. Ang katawan ko ay bugbog sa pagod mula sa gawaing bahay kagabi. Ngunit kailangan kong bumangon. Sa bahay na ito ang bawat minuto ng aking buhay ay pag-aari nila. Inilapag ko ang mabigat na takore sa kalan. Ang init ng apoy ay dumidikit sa aking mukha. Ngunit mas matindi ang init ng hiya at sakit na nararamdaman ko sa tuwing sisigawan nila ako sa harap ng mga katulong na lalo pang nagpaparamdam sa akin na mas mababa pa ang katayuan ko kaysa sa kanila. Ako ang asawa ni Leandro, ang lalaking nagpapadala ng libo-libong piso, buwan-buwan, para sustentuhan ang marangyang buhay ng kanyang ina at mga kapatid. Ngunit ako ang itinuturing na palamunin. Ayan na po, ma. Mahina kong sagot. Ang boses ko ay paos. Tila nauubos na rin ang lakas na lumabas mula sa aking lalamunan. Pumasok sa kusina si Carmina. Dala ang isang tumpok ng mga damit na halos umabot sa kanyang baba. Ibinagsak niya ang mga ito sa sahig, malapit sa aking mga paa. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga butones na tumama sa semento. Isang tunog na nagpaalala sa akin kung gaano kadali para sa kanila ang magtapon ng kahit na ano. Labhan mo yan sa kamay, Isabel. Huwag mong gagamitin ang washing machine dahil masisira ang tela ng mga branded na damit ko. At siguraduhin mong tuyo na yan bago magtanghalian. Utos niya habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure na kuko. Tiningnan ko ang washing machine na nakatayo lang sa gilid, tahimik at walang gamit. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga daliri ko ay namumula na at may mga maliliit na sugat dahil sa matapang na sabon na ginagamit ko araw-araw. Ang hapdi ng sabon sa aking mga sugat ay parang paalala na ang bawat hibla ng kanilang karangyaan ay hinuhugasan ng aking sariling dugo at pawis. Pero Carmina, marami pa akong lulutuin para sa pananghalian. Baka hindi ko matapos ang lahat. Pakiusap ko, umaasang kahit katiting na pangunawa ay maibigay niya. Tumawa si Lourdes, ang isa pang kapatid ni Leandro, habang papasok sa kusina para kumuha ng tubig. Naku, Isabel, huwag ka nang magreklamo. Galing ka sa antik, di ba? Sanay kayo sa hirap doon. Ang balita ko nga, ang mga tao sa inyo ay amoy dagat at amoy asin dahil sa paggawa ng asin.
Siguro naman, ang paglalaba ng ilang pirasong damit ay sisiw lang sa'yo. Nanatili akong tahimik. Ang bawat salita nila ay parang mga butil ng asin na ibinubudbud sa aking mga sariwang sugat. Masakit, ngunit kailangan kong tiisin. Para kay Leandro, para sa pangako naming bubuo kami ng sariling pamilya. Kapag nakaipon na siya, tuwing gabi, bago ako makatulog sa maliit at mainit na silid sa likod ng kusina, tinitingnan ko ang litrato namin ni Leandro. Iyon lang ang tanging nagbibigay sa akin ng dahilan para huminga sa susunod na araw. Habang nagkukuskos ako ng mga damit sa batya, naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng aking paligid. Ang amoy ng nilulutong isda at ang matapang na amoy ng sabon ay biglang naging mabaho sa aking pang-amoy. Tila bumaliktad ang aking sikmura. Mabilis akong tumakbo patungo sa lababo at isinuka ang lahat ng laman ng aking tiyan. Kahit na tubig lang naman ang nainom ko kaninang madaling araw. Napahahawak ako sa gilid ng lababo. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Binilang ko ang mga araw sa aking isipan. Ang buwan ng dalaw ko. 3 linggo na itong huli. Isang kaba na may halong takot at kaunting ligaya ang gumapang sa aking dibdib. Maari kayang may buhay nang nabubuo sa loob ko. Isang sanggol, isang bunga ng pagmamahalan namin ni Leandro. Sa gitna ng impyernong ito, may darating na anghel, pero kasabay ng ligaya ay ang matinding takot. Paano ko palalakihin ang isang bata sa bahay na ito? Paano ko siya poprotektahan mula sa kalupitan ni Doña Rosminda at ng kanyang mga anak? Napatingin ako sa aking tiyan, isang lihim na biyaya. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ito rin ay isang mabigat na pasanin. Ang tanikala ng tungkulin ko sa pamilyang ito ay tila lalong humigpit sa aking leeg. Paano ko sasabihin kay Leandro ang tungkol dito kung ang bawat tawag niya ay binabantayan ni Doña Rosminda? At kung malaman man ng biyenan ko, ituturing ba niyang apo ang batang ito? O isa na namang bibig na kailangang pakainin at isang hadlang sa perang ipinapadala ng kanyang anak? Tiningnan ko ang batya ng mga damit na naghihintay sa akin. Ang tubig ay malabo at puno ng bula. Tila ang aking kinabukasan na hindi ko na makita ang linaw. Isang pabigat na naman, Isabel, hindi tayo nagpapatakbo ng ampunan dito. Ang anak ko ay nagpapakahirap sa Dubai para sa ikagiginhawa namin, hindi para gumastos sa isa na namang bibig na wala namang itutulong sa pamilyang ito. Ang mga salitang iyon mula kay Doña Rosminda ay tila yelo na ibinuhos sa nagbabaga kong pag-asa. Hawak-hawak ko ang aking tiyan. Iniisip na ang balitang ito ang magpapalambot sa matigas niyang puso. Akala ko, ang pagdating ng isang apo ay magsisilbing tulay para tanggapin nila ako bilang pamilya. Pero nagkamali ako. Sa paningin niya, ang buhay na nasa loob ko ay hindi isang biyaya, kundi isang banta sa perang tinatanggap nila buwan-buwan mula kay Leandro. Nakatayo ako sa gitna ng sala habang siya ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling koleksyon ng porselana. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagmamalaki. Tila mas mahalaga pa ang bawat plato at tasa kaysa sa dugong na nananalaytay sa aking sinapupunan. Pero ma, anak ito ni Leandro. Sigurado akong matutuwa siya kapag nalaman niya. Pilit kong pagtatanggol, bagamat nanginginig ang aking boses. Wag na wag mong sasabihin ito sa kanya. Mabilis niyang sagot. At sa pagkakataong ito, ay lumingon siya sa akin na may nanlilisik na mga mata. Masyadong maraming iniisip si Leandro sa Dubai. Ang kailangan niya ay focus sa trabaho, hindi ang balitang may isa na namang iiyak at hihingi ng gatas sa bahay na ito. Ituloy mo ang mga gawain mo. Huwag mong gagamiting dahilan ang pagbubuntis mo para magtamad-tamaran. Lumabas ako ng bahay na may mabigat na dibdib. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa aking kalagayan.
Nagpunta ako sa likod ng mansyon para isampay ang mga nilabhan kong kumot. Ang bawat bigat ng basang tela ay tila dumadagdag sa bigat na nararamdaman ng aking puso. Habang itinataas ko ang aking mga kamay, naramdaman ko ang kirot sa aking puson. Napahawak ako sa poste ng sampayan at napapikit sa sakit. Aaray! Mahina kong daing. Isang malamig at maliit na kamay ang humawak sa aking braso. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si Mateo, ang batang kapitbahay na hindi nakakapagsalita. Nakatingin siya sa akin nang may pag-aalala. Walang lumalabas na tunog sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng libu-libong salita ng pakikiramay. Kinuha niya ang isang basang kumot mula sa aking kamay at siya na ang nagpatuloy sa pagsasampay nito. Kahit maliit siyang bata, tila mas malaki ang puso niya kaysa sa lahat ng taong nasa loob ng mansyong yon. Pagkatapos niyang isampay ang tela, kumuha siya ng isang maliit na puting bulaklak mula sa damuhan at iniabot ni Mateo ang maliit na puting bulaklak sa akin. Ang kanyang ngiti ay parang isang dampi ng malamig na hangin sa gitna ng nakakapanghinang init ng katanghalian. Sa simpleng kilos na yon, tila gumaan ang pakiramdam ko. Kinuha ko ang bulaklak at inamoy ito, isang banayad na bango na nagpaalala sa akin ng mga hapon sa antik, kung saan ang tanging problema ko lang ay ang pagbabantay sa pagpapatuyo ng asin sa ilalim ng araw. Salamat, Mateo. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Wala siyang sinabi, ngunit tumango siya at mabilis na bumalik sa bakuran ni na Aling Belen. Hindi nagtagal ay lumabas si Aling Belen mula sa kanilang maliit na dampa. Bitbit niya ang isang basong tubig at isang pirasong tinapay. Inabutan niya ako sa tapat ng bakod. Ang kanyang mukha ay bakas ng habag. Alam niya ang lahat. Naririnig niya ang mga sigaw sa loob ng mansyon. Nakikita niya ang unti-unting pagkapawi ng kulay sa aking mga pisngi. Uminom ka muna, Isabel. Huwag mong sagarin ang katawan mo, lalo na't may dinadala ka na. Wika ni Aling Belen. Ang kanyang boses ay puno ng babala na hinaluan ng pagmamahal. Ang mga inyigo ay parang mga anay. Unti-unti nilang uubusin ang pundasyon mo hanggang sa wala nang matira sa'yo kundi alabok. Mag-iingat ka, iha, lalo na kay Rosminda. Uminom ako ng tubig at sa bawat tigok ay tila nanunumbalik ang aking malay. Tumingin ako sa mansyon na tila isang malaking hawla na gawa sa ginto. Tama si Aling Belen, pero ano ang magagawa ko? Wala akong pera, wala akong matutuluyan, at ang tanging alas ko, ang pag-ibig ni Leandro, ay unti-unti nang nilalaso ng kanyang sariling ina. Kakayanin ko po, Aling Belen. Para sa batang ito, titiisin ko ang lahat. Matapang kong sabi, bagamat sa loob ko ay natatakot ako. Bumalik ako sa loob ng bahay para ihanda ang merienda ni Doña Rosminda. Habang naglalakad ako sa pasilyo, napansin ko siyang nakatayo sa harap ng malaking salamin. Pinagmamasdan ang kanyang sarili habang may kausap sa telepono. Bahagya akong tumigil para makinig. Oo, siguraduhin mong hindi makakatanggap ng kahit anong sulat o mensahe si Leandro mula sa kanya. At tungkol sa balita niya, gagawa ako ng paraan para mawala ang problemang iyon bago pa man siya makauwi. Hindi pwedeng magkaroon ng tagapagmana ang pamilyang ito mula sa isang hampas lupang tulad niya. Mariin niyang sabi, sa kabilang linya, napatakip ako sa aking bibig para pigilan ang anumang tunog na lalabas. Ang problema na tinutukoy niya ay ang aking anak, ang sarili niyang apo. Pakiramdam ko ay gumuho ang kisame sa ibabaw ko. Hindi lang niya ako gustong paalisin. Gusto niyang burahin ang katibayan ng aming pagmamahalan ni Leandro. Mabilis akong dumiretso sa kusina. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Kinuha ko ang aking maliit na supot ng asin mula sa antik na nakatago sa ilalim ng aking unan sa silid. Hinigpitan ko ang hawak dito. Ang asin na ito ang nagpapaalala sa akin kung sino ako. Matapang, matatag,
at hindi basta-basta natutunaw. Nang ihatid ko ang tsa ni Doña Rosminda sa kanyang silid, nakita ko siyang nakatitig sa akin. Isang kakaibang nangiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang nangiting tila nagbabadya ng isang madilim na plano. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa aking tiyan. Ubusin mo ang lahat ng gawaing iniwan ko sa iyo, Isabel. May malaking delivery ng harina mamayang gabi at kailangan mong ilipat ang lahat ng yon sa bodega bago umulan. Huwag kang hihingi ng tulong sa mga katulong. Gawin mo yan ng mag-isa. Utos niya ng may kasamang kakaibang tono ng pananabik. Tumingin ako sa labas. Ang langit ay nagsisimula ng magdilim. Ang ulap ay mabigat. Tila may dalang malaking unos. Alam kong hindi ko kayang buhatin ang mga sako ng harina sa kalagayan ko. Pero alam ko ring wala akong pagpipilian. Sa bawat hakbang ko papalayo sa kanya, nararamdaman ko ang kanyang mga mata na nakatusok sa aking likuran. Tila hinihintay niya ang sandaling ako ay madapa. Bilisan mo, Isabel. Huwag mong hahayaang mabasa ang mga harina. Mas mahalaga ang mga yan kaysa sa pag-iinarte mo. Isang patak lang ng ulan ang masayang sa mga sakong yan. Yan, ibabawas ko ang halaga niyan sa kakainin mo. Ang boses ni Doña Rosminda ay humahalo sa dumadagundong na kulog sa kalangitan. Nakatayo siya sa veranda, nakasilong, at may hawak na mainit na tsaa habang ako ay nasa gitna ng bakuran, basang-basa sa nagsisimulang pumatak na ulan. Sa harap ko ay ang truck na puno ng mga sako ng harina, mabibigat, mapuputi, at tila mga higanteng pasanin na kailangan kong ilipat sa bodega bago bumuhos ang malakas na unos. Bawat sako ay parang hininga na ninanakaw sa aking baga. Sa bawat pagbuhat ko, nararamdaman ko ang matinding paghila sa aking puson. Isang kamay ko ang nakahawak sa sako, habang ang isa ay pilit na sumusuporta sa aking tiyan. Magpakatatag ka, anak. Bulong ko sa aking isipan. Kunting tiis na lang, ililigtas tayo ni Tatay Leandro. Ngunit ang ulan ay tila walang awa. Ang amoy ng basang lupa at ang malapot na amoy ng harina ay naghahalo. Lumilikha ng isang nakakasulasok na samyo na nagpapadilim sa aking paningin. Ang putik sa semento ay nagiging madulas, tila mga patibong na naghihintay sa aking bawat hakbang. Ano ba, Isabel? Kanina ka pa dyan. Mag-iikasampu na ng gabi. Sigaw ni Carmina mula sa bintana ng ikalawang palapag. Nakikita ko ang anino niya, komportable at tuyo. Habang pinapanood ang aking paghihirap, na tila ba isa itong palabas sa telebisyon, binuhat ko ang pang-10 sako. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang lamig ng ulan ay tumatagos na sa aking mga buto, ngunit ang init sa aking puson ay lalong tumitindi. Sa bawat hakbang ko patungo sa bodega, ang mundo ay tila umiikot. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit, na sinundan ng isang malakas na pagkulog na nagpayanig sa lupa. Sa sandaling iyon, ang aking paanan ay nadulas sa isang tumpok ng basang harina at putik. Walang nagawa ang aking mga kamay para protektahan ang aking sarili dahil sa bigat ng sakong pasan ko. Naramdaman ko ang marahas na pagtama ng aking katawan sa malamig at matigas na semento. Isang matinding tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa paligid, kasunod ng isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa baha. Isang impit na daing lamang ang lumabas sa aking bibig. Ang sako ng harina ay bumagsak sa ibabaw ng aking binti. Ngunit hindi yun ang inalala ko. Ang naramdaman ko ay ang tila 1,000 karayom na itinusok sa aking sinapupunan. Isang mainit na likido ang naramdaman kong dumadaloy. Humahalo sa malamig na tubig ulan na nasa semento. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakita ko ang kulay ng tubig sa paligid ko. Hindi na ito malinaw, hindi na ito puti mula sa harina. Ito ay naging mapula, isang matingkad na pula na unti-unting hinuhugasan ng ulan.
Ang anak ko, bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi na marinig sa gitna ng hagupit ng hangin. Sinubukan kong gumapang. Sinubukan kong abutin ang pinto ng bodega. Ngunit ang aking mga kamay ay wala ng lakas. Ang bawat daliri ko ay nabaon sa malapot na putik. Mula sa beranda, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Inasahan ko ang tulong. Inasahan ko ang pag-aalala. Pero ang narinig ko ay ang boses ni Doña Rosminda, malamig at puno ng inis. Tingnan mo ang babaeng yan. Napakalamya. Nasayang na ang isang sako ng harina dahil sa katangahan niya. Carmina, hayaan mo siya dyan. Hayaan mong matuto siya sa ulan. Huwag niyo siyang papasukin hanggat hindi niya naiaayos ang kalat na yan. Narinig ko ang paglapat ng pinto. Ang tunog ng paglak ng trangka ay tila huling pako sa aking kabaong. Mag-isa ako. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng baha, habang ang aking buhay ay unti-unting umaagos palayo sa akin. Nakahiga ako sa malamig na semento, nakatingin sa madilim na langit. Ang bawat patak ng ulan sa aking muka ay parang mga sampal ng katotohanan. Bakit kailangang maging ganito? Bakit ang pagmamahal ko kay Leandro ay naging kapalit ng ganito katinding sakit? Pumikit ako. Ang huling nakita ko ay ang maliit na puting bulaklak na ibinigay ni Mateo, na ngayon ay lumulutang na sa maduming tubig, nadurog at nawalan ng kulay. Panginoon, kung kukunin niyo na ako, isama niyo na rin ang sakit na ito. Dahil hindi ko na alam kung paano muling haharap sa isang mundong tila puro pait at pighati na lamang ang iniaalok sa akin. Sinadya mo iyon, di ba? Mariing boses ni Doña Rosminda ang sumaksak sa aking pandinig. Ipinahamak mo ang sarili mong anak para lang makawala sa pagtatrabaho sa bahay na ito. Napakawalang puso mong babae, Isabel. Ang mga salitang yon ang unang bumungad sa akin nang tuluyan akong magmulat ng mga mata. Hindi ang init ng kamay ni Leandro, hindi ang pag-aalala ng isang pamilya, kundi ang isang paratang na tila mas matalim pa sa kidlat na gumuhit sa langit noong gabing iyon. Nasa isang maliit at madilim na silid ako ng pampublikong ospital. Amoy gamot, amoy kalawang, at amoy kamatayan. Ang puting kumot na nakatakip sa akin ay may mga mantsa ng lumang dugo na hindi na nabura ng laba. Ngunit ang pinakamasakit na pakiramdam ay ang kawalan sa loob ng aking katawan. Ang dati ay may buhay na pintig sa aking sinapupunan ay isa na ngayong malalim at malamig na hukay. Ano pong sinasabi niyo? Halos hindi lumabas ang boses ko. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan, tila uminom ako ng isang basong asin. Huwag ka nang magmaang-maangan, singhal ni Carmina na nakatayo sa tabi ng kanyang ina habang abala sa pagpindot sa kanyang mamahaling telepono. Nakita ka namin sa CCTV ng bodega. Kita namin kung paano mo sadyang ibinagsak ang sarili mo. At huwag kang mag-alala. Alam na rin ni Leandro ang lahat. Sinabi na namin sa kanya ang totoo, na hindi mo gusto ang batang iyan dahil hadlang siya sa pakikipagkita mo sa lalaki mo. Lalaki? Anong lalaki? Pilit kong iginagalaw ang aking katawan, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding hapdi sa aking puson. Wala akong ibang mahal, kundi si Leandro, Aling Belen, si Mateo. Sila lang ang kasama ko. Tumawa ng nakakaloko si Lourdes. Yan ang akala mo. Pero sa mga litratong ipinadala ni Carmina kay Leandro, hindi iyan ang makikita niya. Ang makikita niya ay ang asawa niyang tamad na sadyang pinabayaan ng kanyang anak at may kalandian pang iba habang siya ay nagpapakamatay sa trabaho sa ibang bansa. Ipinakita ni Carmina sa akin ang screen ng kanyang telepono. Isang litrato ko noong isang linggo, kung saan inaalalayan ako ni Mateo dahil nahihilo ako. Sa anggulong kinuha niya, tila magkadikit ang aming mga mukha, tila may malalim kaming ugnayan. Isang kasinungalingan na binuo mula sa isang sandali ng kabutihan. Napakasama niyo, hikbi ko. Ang mga luha,
ay mabilis na dumadaloy patungo sa aking mga tainga. Paano niyo nagagawang baluktutin ang katotohanan? Nawalan ako ng anak. Namatay ang apo niyo. Wala kaming apo sa isang mamamatay tao. Malamig na sabi ni Doña Rosminda. Lumapit siya sa aking higaan at bumulong. Ang kanyang hininga ay amoy kape at lason. Paglabas mo rito, huwag ka nang babalik sa mansyon. Ipinadala na ni Leandro ang pambayad sa ospital mo. Ang huling pera na makukuha mo sa kanya. Tapos na kayo. Sinabi niya sa akin, diring-diri siya sa'yo. Ang bawat salita niya ay parang isang pako na ibinabaon sa aking puso. Leandro, diring-diri sa akin. Ang lalaking nangako na ako ang kanyang buhay, ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat, naniwala sa kanila. Naiwan akong mag-isa nang lumabas sila ng silid. Ang tanging tunog na naririnig ko ay ang patak ng tubig mula sa sirang gripo sa kanto ng silid. Tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi kong oras sa mundong ito. Tiningnan ko ang aking mga kamay, maputla, nanginginig, at walang kahit anong ginto o hiyas. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan. Patag na ito. Wala na ang maliit na buhay na nagbibigay sa akin ng lakas. Wala na ang dahilan ng aking pagtitiis. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang aking dangal, ang aking pamilya, ang aking anak, at ang lalaking akala ko ay magliligtas sa akin. Ganito na lang ba? Pabulong kong tanong sa madilim na silid. Pagkatapos ng lahat ng asin na naging luha ko, ganito na lang ba ang kabayaran ng katapatan? Biglang bumukas ang pinto. Inakala ko ay ang nurse. Ngunit isang pamilyar na boses ang naririnig ko mula sa pasilyo. Isang boses na nagpabilis sa tibok ng aking pusong sawi. Nasaan siya? Nasaan ang asawa ko? Si Leandro. Dumating siya. Pero ang boses niya ay hindi puno ng pagmamahal. Ito ay puno ng galit, puot, at isang pait na kailanman ay hindi ko inakalang maririnig ko mula sa kanya. Tumingin ka sa akin, Isabel. Tumingin ka sa mga matang niloko mo at pinaniwala mong ako lang ang mahal mo. Ang boses ni Leandro ay hindi ang boses na iniingatan ko sa aking alaala. Wala na ang lambing na tila haplos ng hangin mula sa dagat ng antik. Ang kaharap ko ngayon ay isang lalaking nilamon ng puot. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit habang nakatayo sa paanan ng aking kama sa ospital. Dahan-dahan kong iniangat ang aking nanginginig na kamay. Gusto ko siyang hawakan. Gusto kong damhin ang init ng kanyang balat para malaman kong hindi ito isang masamang panaginip. Sa loob ng aking palad, mahigpit kong tinitiyop ang isang maliit na butil ng asin na natira sa aking bulsa, ang tanging bagay na nag-uugnay sa aking tahanan, ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas para bumangon. Leandro, dumating ka. Ang tanging naisambit ko, ang aking tinig, ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ang anak natin, Leandro, wala na ang anak natin. O isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Anak, ang kapal ng mukha mong banggitin ang batang iyon pagkatapos mo siyang patayin. Sinabi sa akin ni Mommy, sinabi nila Carmina ang lahat. Sadyang nagpabaya ka. Pinili mong magpakapagod sa labas para lang mapansin ng ibang lalaki. Ibinagsak niya sa ibabaw ng aking nanghihinang katawan ang mga litratong kinuha ni Carmina. Ang mga papel ay tila mga talim na humiwa sa aking balat. Doon, sa malabong imahe, nakita ko ang aking sarili na nakasandal kay Mateo. Sa mga mata ng isang taong puno ng selos at lason, ang pakikiramay ng isang bata ay naging ebidensya ng kataksilan. Hindi totoo yan, Leandro. Makinig ka sa akin. Pakiusap ko, ang aking mga luha ay nagsisimula nang bumaha sa aking mga pisngi. Sila ang nag-utos sa akin. Sa gitna ng bao, pinabuhat nila ako ng mga sako ng harina.
Nadapa ako, Leandro. Humingi ako ng tulong, pero isinarado nila ang pinto. Pinanood nila akong mawalan ng dugo sa gitna ng ulan. Sinungaling! Sigaw niya, at sa pagkakataong ito, lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang aking mga balikat. Naramdaman ko ang diin ng kanyang mga daliri, isang sakit na hindi ko inakalang maidudulot niya sa akin. Hanggat sa huli, naggagawa mo pang baligtarin ang pamilya ko? Sila na nag-alaga sa iyo habang wala ako? Sila na tumanggap sa iyo kahit wala kang dala, kundi ang amoy ng asin mula sa probinsya? Binitiwan niya ako ng marahas, tila diring-diri siyang madikit sa aking balat. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aming pagsasama. Ang mundong binuo ko sa loob ng maraming taon ng pagtitiis ay gumuho sa isang iglap, tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malaking alon. "Umalis ka na, Isabel," malamig niyang sabi habang nakatalikod sa akin. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi sa lungkot, kundi sa puot. "Ayaw na kitang makita. Ipinadala ko na ang pambayad sa ospital na ito para wala na akong utang sa'yo. Paglabas mo rito, huwag mo nang tatapakan ang bakuran ng mga Inigo. Burado ka na sa buhay ko." Hindi ako nakapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila nilunod ng asin at luha. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ng ospital ay parang tunog ng martilyo na ipinapako ang aking kabaong. Nang sumara ang pinto, tila nawala ang huling hibla ng hangin sa loob ng silid. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na nagluto, naglaba, at naglingkod para sa pamilyang ito. Ngayon, ang mga ito ay walang laman. Walang Leandro, walang anak, walang dangal. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ko ang mahinang tunog ng ulan sa bintana. Isang pamilyar na tunog na nagpaalala sa akin ng lahat ng nawala sa akin. Iniyuko ko ang aking ulo at hinayaan ang aking sarili na lamunin ng pighati. Ganito na lang ba talaga ang kapalaran ng isang babaeng nagmahal ng tapat? Na sa huli, ang lahat ng tamis ng pangako ay mauuwi lang sa pait ng pagtataksil? Sa gitna ng lahat ng dilim, isa lang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, tila isang tinik na ayaw maalis sa aking puso. Sa dinami-dami ng pait na ipinalunok nila sa akin, hanggang kailan ko ba kailangang maging asin na tila walang lasa at madaling tunawin sa bawat daluyong ng buhay? Wala ka ng puwang sa mundong ito, Isabel. Ang mga basurang tulad mo ay sa kalsada nararapat. Ang tinig ng nurse na nag-aabot sa akin ng aking mga gamit ay hindi naman ganoon kailap. Ngunit sa aking pandinig, ito ang boses ng buong mundo. Inilabas ako sa ospital nang walang kasama, walang sundo, at walang direksyon. Hawak-hawak ko ang isang maliit na plastic bag kung saan nakasilid ang marumi kong duster nung gabing mawala ang aking anak, at ang maliit na supot ng asin na tila naging bahagi na ng aking pagkatao. Naglakad ako sa ilalim ng tirik na araw ng Bacolod. Ang bawat hakbang ko ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa aking puson na hindi pa lubos na gumagaling. Ang init ng semento ay tumatagos sa manipis kong tsinelas, ngunit mas matindi ang sunog na nararamdaman ko sa aking dangal. Dumaan ako sa tapat ng mansyon ng mga Inigo, hindi para pumasok, kundi para tingnan ang huling pagkakataon, ang kulungang ginto na pumatay sa aking pangarap. Nakita ko mula sa malayo si Carmina na tumatawa habang may kausap sa telepono sa kanilang balkonahe. Ang kanyang kasuotan ay maningning, tila walang bahid ng dugo ng aking anak ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding pait na umakyat sa aking lalamunan. Ngunit wala na akong luha. Tuyong-tuyo na ang balon ng aking pighati. "Isabel? Diyos ko, iha! Anong nangyari sa'yo?" Isang pamilyar na boses ang bumasag sa aking pagkalingat. Si Aling Belen.
Nakatayo siya sa tapat ng kanilang maliit na bakod, dala ang isang basket ng mga nilabhan. Nang makita niya ang aking kalagayan, ang namumutla kong mukha, ang nanginginig kong mga kamay, at ang mga matang tila nawalan na ng kislap, mabilis siyang lumapit sa akin. Inakay niya ako patungo sa kanilang maliit na dampa. Ang sahig ay gawa lamang sa kawayan, at ang bubong ay may mga tagpi-tagping yero. Ngunit sa loob ng silid na yon, naramdaman ko ang init na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng mansyon. Inabutan niya ako ng isang basong maligamgam na tubig at isang mangkok ng mainit na lugaw na may maraming luya. Dito ka muna, Isabel. Huwag kang matakot. Walang inyigo na makakatapak sa loob ng pamamahay ko. Mariing sabi ni Aling Belen habang hinahaplos ang aking likuran. Sa bawat subo ko ng lugaw, tila unti-unting nagbabalik ang init sa aking katawan. Ang bawat lunok ko ay tila paglilinis sa pait na iniwan ng mga inyigo. Sa sulok ng silid, nakita ko si Mateo na nakatingin sa akin. Hindi siya lumapit, ngunit kinuha niya ang kanyang lumang gunting at isang baso ng tubig. Ipinahiwatig niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita ko ang isang babaeng hindi ko nakilala. Ang mahaba kong buhok na dati ay ipinagmamalaki ni Leandro ay buhol-buhol na, tuyot, at tila sumasagisag sa lahat ng taon ng aking pagkaalipin. Kinuha ko ang gunting mula kay Mateo. Walang pag-aalinlangan, sinimulan kong gupitin ang aking buhok. Ang bawat lagaslas ng talim sa aking buhok ay tila pagputol sa mga tanikala ng nakaraan. Ang mahahabang hibla ay nalaglag sa sahig na kawayan, tila mga patay na dahon na kailangang malaglag para sa muling pagsilang ng isang puno. Tapos na ang Isabel na sunod-sunuran. Bulong ko sa aking sarili habang tinitingnan ang aking bagong anyo sa salamin. Maikli na ang aking buhok, tila isang sundalong handa ng sumabak sa digmaan. Ang asin na dati ay tinutunaw niyo lang sa ulan, ngayon ay magiging kristal na kasing tigas ng diamante. Lumingon ako kay Aling Belen. Aling Belen, turuan niyo po akong gumawa ng mga kakanin. Turuan niyo po akong mabuhay nang wala sila. Hindi ako papayag na ang huling alaala ko sa mundong ito ay ang pagiging biktima. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aling Belen. Alam kong ito na ang simula. Ang aking pagkatao ay tila asin na dumaan sa matinding init ng apoy para lamang maging purong-puro. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking mga kamay, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Paano ko haharapin ang bukas kung ang bawat sulok ng bayang ito ay nagpapaalala sa akin ng aking kahihiyan? At sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng mansyon, narinig ko ang malakas na busina ng sasakyan ni Leandro. Dumating siya, marahil para tuluyan ng burahin ang anumang bakas ko sa kanilang buhay. Ngunit ang hindi niya alam, ang babaeng iniwan niya sa kalsada ay wala na. Mabubura niyo ang pangalan ko sa inyong pamilya, pero kaya niyo bang burahin ang alat na itatanim ko sa inyong bawat kinakain? Hindi sapat ang tamis para tabunan ang pait ng kahapon. Minsan, kailangan mo ng asin para lalong lumitaw ang tunay na lasa ng buhay. Ang kaisipang yon ang nagpapatakbo sa akin habang dahan-dahan kong nilalamas ang malambot na masa ng tinapay. Sa loob ng maliit na kusina ni Aling Belen, ang init ng horno ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa akin na buhay ako. Ang amoy ng sariwang harina, ang bango ng dahon ng saging na pinapainitan, at ang usok mula sa uling ay mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango na ginagamit ni Doña Rosminda. Dito, sa harap ng simpleng mesa, ang bawat patak ng pawis ko ay may halaga. Hindi gaya noon na ang pawis ko ay itinuring na dumi sa kanilang mansyon. Ngayon, ito ang patunay ng aking pagsisikap para sa sarili kong bukas. Ang paggawa ng kakanin, Isabel, ay parang pag-ibig, wika ni Aling Belen habang maingat na inilalagay ang mga bibingka sa loob ng pugon.
Kailangan ng tamang sukat, tamang init, at higit sa lahat, mahabang pasensya. Kapag minadali mo, hilaw ang loob. Kapag pinabayaan mo, sunog ang labas. Ngumiti ako ng mapait. Marahil po ay masyado akong nagpadala sa init noon, Aling Belen. Kaya ang kinalabasan, sunog ang buong buhay ko. Pero ang sunog na bahagi, iha, ay pwede pang kayurin at alisin. Ang mahalaga ay ang natirang laman na pwede pang isalba. Sagot niya ng may kasamang paghimok. Kinuha ko ang maliit na supot ng asin mula sa antik. Ang asin na dinala ko mula sa pampang ng aking kabataan. Ito ang espesyal na asin na niluluto sa loob ng mga paso. May kakaibang alat na may kasamang tamis ng dagat. Ibinudbud ko ang kakaunting butil nito sa ibabaw ng masa ng aking espesyal na ensaymada. Ito ang aking sikreto. Ang alat na maglalabas sa tamis ng keso at asukal. Habang abala kami, pumasok si Mateo dala ang mga bagong pitas na buko. Inilapag niya ang mga ito nang walang ingay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang aking paggawa. Kumuha ako ng isang maliit na piraso ng bagong luto na tinapay at iniabot sa kanya. Dahan-dahan niyang kinagat ang tinapay. Nakita ko ang unti-unting paglaki ng kanyang mga mata at ang mabilis na pagtango ng kanyang ulo. Itinaas niya ang kanyang dalawang hinlalaki. Isang senyas na masarap ang aking gawa. Sa simpleng kilos na yon ni Mateo, naramdaman ko ang isang uri ng tagumpay na hindi kailanman mabibili ng pera ng mga Inigo. Alam mo ba, Isabel, pagpapatuloy ni Aling Belen habang nagpupunas ng kanyang mga kamay sa apron, balita sa palengke na humihina na ang benta ng bakery ng mga Inigo. Masyado raw kasing nagtitipid sa mga sangkap si Rosminda. Ang mga customer nila, nagrereklamo na dahil ang tinapay nila ay parang hangin lang, walang laman, walang lasa. Napatigil ako sa aking ginagawa. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa aking dibdib. Hindi katuwaan sa kamalasan ng iba, kundi isang pagkilala sa katarungan ng tadhana. Ang pamilyang nagnakaw ng aking dangal para sa kanilang karangyaan ay unti-unti na palang kinakain ng sarili nilang kasakiman. Ang tadhana ay parang pagluluto rin, Aling Belen, bulong ko. Minsan, ang mga akala nating matamis ang buhay, sila pala ang unang mapapanis dahil wala silang matibay na pundasyon. Lumipas ang mga linggo at ang munting tindahan namin ni Aling Belen sa tapat ng kalsada ay nagsimulang dagsain ng mga tao. Ang balita tungkol sa tinapay na may asin ng antik ay kumalat na parang apoy. Ang mga tao ay pumipila para matikman ang kakaibang lasa na tila may dalang alaala ng dagat at haplos ng pag-asa. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga paninda, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming kubol. Ang tunog ng makina nito ay malakas at mapagmataas, tila nangingibabaw sa katahimikan ng aming maliit na baryo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Inasahan ko ang isang mayaman na customer, ngunit ang lumabas ay isang lalaking nakasuot ng barong, may tindig na kagalang-galang at matalas ang mga mata. Hindi siya taga rito, pero ang mas nakakuha ng aking atensyon ay ang logo sa kanyang sasakyan. Ang logo ng pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa buong rehiyon. Naglakad siya patungo sa akin. Ang kanyang mga sapatos ay kumikintab sa ilalim ng sikat ng araw. Huminto siya sa harap ng aming mesa at tiningnan ang mga hilera ng aking mga tinapay. Ikaw ba ang gumawa ng mga ito? Tanong niya. Ang boses ay malalim at puno ng awtoridad. Opo, ako po. Sagot ko ng may katatagan. Hindi nagpapatibag sa kanyang presensya. Kumuha siya ng isang ensaymada. Tiningnan ito ng maigi at kumagat. Nanatiling tahimik ang paligid. Nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib, ngunit hindi ako yumuko. Pagkatapos ng ilang sandali, tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata. I've been in this industry for 30 years, and I've never tasted anything like this. This isn't just bread, Hija. This is a story, and I want to bring this story to a bigger stage.
Bago pa man ako makasagot, may isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa likod ng kanyang kotse. Isang sasakyang puti na may gasgas sa gilid, ang sasakyan ni Leandro. Nakita ko ang pagbaba ni Leandro mula sa sasakyan. Mukha siyang pagod, gusot ang kanyang polo, at bakas sa kanyang mukha ang matinding problema. Ngunit nang makita niya ako, ang Isabel, na may maikling buhok, may apron na puno ng harina, at nakatayo sa harap ng isang makapangyarihang tao, tila nakakita siya ng isang multo. Isabel? Tawag niya. Ang boses ay puno ng gulat at pangungulila. Tiningnan ko siya, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na katahimikan. Sa sandaling iyon, alam ko na ang gulong ng tadhana ay tuluyan ng umikot. Tila isang guho ng bundok ang nakita ko sa mga mata ni Leandro nang magtagpo ang aming mga paningin. Nakatayo siya doon. Ilang di pa lamang ang layo sa akin, ngunit pakiramdam ko ay abot tanaw na ang distansya sa pagitan namin. Ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang aking langit ay mukhang isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang polo ay may mga mantsa ng pawis, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga balikat ay nakakubli sa bigat ng mundong tila bumagsak sa kanya. Isabel. Muling pagbanggit niya sa aking pangalan. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, puno ng pag-aalinlangan at sakit. Ikaw nga, halos hindi kita nakilala. Bahagya akong tumango, hindi dahil sa paggalang, kundi bilang pagkilala na tapos na ang panahon ng aking pagtatago. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang aking apron na may bahid ng harina. Ang harinang ito ay hindi na simbolo ng aking pagkaalipin, kundi ng aking kalayaan. Marami nang nagbago, Leandro. Matipid kong sagot. Ang aking boses ay kalmado, walang halong galit, at yun ang tila mas nakasakit sa kanya. Ang galit ay nangangahulugang may pakialam pa ako. Ang kalamigan ay nangangahulugang siya ay isa na lamang estranghero. Lumingon si Don Julian, ang matandang negosyanteng kausap ko, kay Leandro. Sa isang matalas na tingin, tila nabasa niya ang buong kasaysayan namin. Hija, mukhang may kailangan kayong pag-usapan, pero tandaan mo ang alok ko. Ang asin ng antique ay hindi dapat mabulok sa tabi ng kalsada. Tatawagan kita sa Lunes. Nang umalis si Don Julian, naiwan ang isang mabigat na katahimikan sa pagitan namin ni Leandro. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng bagong luto naming bibingka. Balita ko, maayos na ang buhay mo rito. Panimula ni Leandro habang pilit na iniiwas ang tingin sa aking maikling buhok. Sina Mami, ang bakery namin. Isabel, nagkakabaon-baon na kami sa utang. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naramdaman ko ang isang bahagyang kirot sa aking puso, ngunit mabilis itong napalitan ng alaala ng malamig na semento sa ilalim ng ulan. Ang turing binuo sa kasinungalingan, Leandro, ay sadyang guguho. Ang buhangin ay hindi kailanman magiging matibay na pundasyon. Kasalanan ko. Bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naniwala ako sa kanila. Pero Isabel, hirap na ako. Araw-araw akong minumura ni Mami dahil hindi sapat ang perang naipadala ko. Si Carmina, naubos ang lahat ng savings ko sa mga luho niya. At ngayon, kinuha na ng bangko ang dalawa naming sasakyan. Tumingin ako sa malayo, sa mansyong dati kong itinuring na tahanan. Ngayon, mula rito sa dampa ni Aling Belen, mukha na lamang itong isang malaking puntod. Ang karangyaan nila ay tila isang manipis na pintura na unti-unti nang natituklap dahil sa ulan ng katotohanan. Bakit ka narito, Leandro? Tanong ko. Narito ka ba para humingi ng tawad o dahil wala ka na ring masisilungan? Hindi siya nakasagot. Yumuko siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha sa maalikabok na lupa. Ang mga luhang yon ay tila walang saysay dahil huli na ang lahat para sa pagsisisi. Habang nakatayo kami roon,
narinig ko ang malakas na sigawan mula sa loob ng mansyon ng mga Inigo. Kahit mula sa malayo, rinig na rinig ang matinis na boses ni Doña Rosminda na nakikipag-away sa isang kolektor ng utang. Ang ingay ng mga gamit na ibinabato, ang kalabog ng pinto, at ang hiyaw ng pagkadismaya ni Carmina ay nagsilbing musika ng kanilang sariling pagkawasak. Ito ang pagguho ng toring buhangin, isang marahas na katapusan para sa mga taong akala ay nasa itaas sila habang buhay. Kailangan ko nang bumalik sa loob, Leandro, sabi ko habang tumatalikod. Marami pa akong gagawing tinapay. Ang mga taong nagugutom sa katotohanan ay naghihintay sa akin. Isabel, sandali. Habol niya, ngunit hindi na ako lumingon. Pumasok ako sa loob ng kusina at nakita ko si Mateo na nakatayo sa tabi ng bintana. May hawak siyang isang lumang cellphone. Ang cellphone na dati ay itinatago niya sa ilalim ng kanyang higaan. Inabot niya ito sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso at tila may gustong ipahiwatig. Binuksan ko ang screen. Isang video file ang nakapaskil doon. Ang petsa ng video ay ang gabing nawala ang aking anak. Nang pindutin ko ang play, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang madilim na imahe, ang tunog ng malakas na ulan, at ang mga boses na narinig ko sa video ay tila isang huling piraso ng puzzle na bubuo sa aking paghihiganti, isang paghihiganting hindi gagamit ng dahas, kundi ng katotohanang walang bahid ng dumi. Hindi mo kailangang magpaliwanag, Leandro. Panoorin mo ito at hayaan mong ang sarili mong mga mata ang sumaksak sa puso mo. Iniabot ko sa kanya ang lumang cellphone ni Mateo. Ang aking tinig ay kasing lamig ng simoy ng dagat sa madaling araw. Walang emosyon, walang panginginig. Nakatayo ako sa harap ng aking bagong bukas na munting panaderya. Ang amoy ng bagong luto na tinapay na may asin ay bumabalot sa paligid. Isang bango ng tagumpay na pilit nilulunod ang amoy ng mabulok na nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Leandro nang tanggapin niya ang telepono. Ang screen ay may mga lamat. Tila ba sumasalamin sa mga lamat ng aming pagsasama. Pinindot niya ang play. Ang unang tunog na lumabas ay ang malakas na hagupit ng hangin at ulan. Ang gabi ng unos, ang gabing ninakawan ako ng anak at ng dangal. Sa video, nakita ang madilim na bakuran ng mansyon. Isang anino ang nakalugmok sa semento, basang-basa at namimilipit sa sakit. Ako iyon. Naririnig ang aking boses, isang paos na pagsamo. Tulong po. Ang anak ko. Ang apo niyo. Kailangan ko ng ospital. Pagkatapos ay pumasok sa frame ang boses ni Doña Rosminda. Malinaw ang bawat salita. Tila mga patak ng asidong tumatama sa katahimikan ng kasalukuyan. Huwag kang mag-inarte, Isabel. Mas mahalaga ang harinang ito kaysa sa dinadala mo. At kapag namatay iyan, mas mabuti. Isang palamunin na naman ang mababawas sa pamilyang ito. Isara mo ang pinto, Carmina. Hayaan mo siyang matunaw sa ulan. Nakita sa video ang paglapat ng pinto, ang pagpatay ng ilaw sa veranda, at ang pag-iwan sa akin sa gitna ng dilim. Habang ang dugo ay unti-unting humahalo sa tubig ulan, ang huling narinig ay ang mahinang iyak ko. Tinatawag ang pangalan ni Leandro. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Pagkatapos ng video, ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Leandro. Bumagsak ito sa semento nang walang tunog dahil sa kapal ng alikabok. Ang mukha ni Leandro ay nawalan ng kulay. Tila siya ay naging isang estatwa ng pagsisisi. Diyos ko, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Anong nagawa ko? Anong nagawa nila? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ngayon, Leandro, sabihin mo sa akin, sino ang mamamatay tao? Sino ang nagtaksil?
Sino ang palamununin? Bumagsak si Leandro sa kanyang mga tuhod. Sa mismong harapan ng aking tindahan, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghikbi, ang kanyang mga kamao ay nakabaon sa lupa. Patawarin mo ako, Isabel. Patawarin mo ako. Niloko nila ako. Nilason nila ang isip ko. Ang pagpapatawad, Leandro, ay hindi hinihingi sa taong sinira mo na. Sabi ko, habang dahan-dahang tinatanggal ang aking apron. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang kabataan ko, ang lakas ko, pati ang anak ko. Pero mas pinili mong maniwala sa kanila dahil mas madaling manisin ng iba kaysa panindigan ang asawa mo. Sa sandaling iyon, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba si Don Julian, dala ang mga papeles para sa aming partnership. Nakita niya ang eksena, ngunit hindi siya nagtanong. Sa tabi ko, si Mateo ay lumapit at humawak sa aking kamay. Ang kanyang tahimik na suporta ay mas malakas pa sa anumang pagsusumamo ni Leandro. Hiha, handa na ba ang mga pirma mo? Tanong ni Don Julian nang may ngiti ng paghanga. Handa na po, sagot ko. Tumalikod ako kay Leandro na tila ba isa na lamang siyang basura sa gilid ng kalsada. Ngunit bago pa kami makapasok sa loob, isang matinis na preno ng sasakyan ang bumasag sa hangin. Isang lumang taxi ang huminto at lumabas doon si Doña Rosminda at Carmina. Mukha silang mga desperadong mandurugas, gulo-gulo ang buhok, ang mga alahas ay wala na, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Leandro! Leandro! Kailangan mo kaming tulungan! Sigaw ni Rosminda habang tumatakbo patungo sa kanyang anak. Pinalalayas na tayo sa mansyon. Ang mga gamit natin ay itinatapon na sa kalsada. Tumigil si Rosminda nang makita niya ako. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Pilit na ibinabalik ang kanyang dating kapangyarihan. Ikaw ang may gawa nito. 'Di ba? Ginagamit mo ang pera mo para saktan kami. Tumingin ako sa kanya. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa ama sa aking mga labi. Hindi ko kailangan ng pera para saktan kayo, Doña Rosminda. Ang sarili niyo mismong kasamaan ang gumagawa niyan. Ang asin na ipinakain niyo sa akin. Ngayon ay kayo naman ang lulunod sa alat nito. Lumingon si Leandro sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagsunod, kundi ng isang puot na ngayon ko lang nakita. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang tindig ay tila isang bagyong handang manalanta. Ma, panoorin mo ito, sabi ni Leandro habang pinupulot ang cellphone sa lupa. Panoorin niyo ang gabing pinatay niyo ang anak ko. Ang mukha ni Rosminda ay biglang naging abo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi nanggagaling sa kahirapan, kundi sa katotohanang wala na siyang matatataguan. Wala na ang mansyon, ma. Wala na ang lahat. At alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkawala ng kaluluwa niyo. Ang tinig ni Leandro ay tila isang hatol na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada sa harap ng aking maunlad na panaderya habang ang kanyang ina at mga kapatid ay nakaluhod sa semento. Napapalibutan ng mga itim na plastic bag na naglalaman ng kakaunti nilang natitirang gamit. Ang ulan ay hindi bumubuhos, ngunit ang lamig ng hangin ay tila nanunuot sa kanilang mga buto. Isang kabaligtaran ng gabing iniwan nila ako sa gitna ng unos. Pinanood ko sila mula sa loob ng aking tindahan. Ang amoy ng banilya, mantikilya at ang pamilyar na alat ng asin mula sa antik ay bumabalot sa akin, tila isang proteksyon laban sa dumi ng kanilang presensya. Hinawakan ko ang aking maikling buhok, ramdam ang bawat hibla ng aking kalayaan. Leandro, anak, huwag kang magsalita ng ganyan, hikbi ni Doña Rosminda. Ang kanyang mamahaling bestida ay may mantsana ng putik at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Pamilya tayo. Kami ang pamilya mo.
Ang babaeng yan. Siya ang sumira sa atin. Inakit niya si Don Julian para pabagsakin ang bakery natin. Humakbang si Leandro papalapit sa kanyang ina, ngunit hindi para itayo ito. Huwag na huwag niyo nang dudumihan ang pangalan ni Isabel. Siya ay nagtrabaho ng marangal habang kayo ay nagpapakasasa sa pera ko at sa paghihirap niya. Panoorin niyo ang video na ito araw-araw para maalala niyo kung bakit kayo nasa kalsada ngayon. Ibinagsak ni Leandro ang cellphone sa harap ni Rosminda. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa semento ay tila isang huling hudyat ng kanilang pagkatalo. Si Carmina ay humahagulgol na lamang, tinatakpan ng kanyang mukha dahil sa matinding hiya, habang ang mga kapitbahay at mga customer ko ay nagsisimula ng magbulungan. Ang hiya, ang bagay na kailanman ay hindi nila naramdaman para sa akin, ay ngayon ay tila isang malapot na putik na lumalamon sa kanila. Dahan-dahan akong lumabas ng tindahan. Ang bawat hakbang ko sa semento ay may tunog ng katatagan. Huminto ako ilang dipa mula sa kanila. Nakita ko ang pag-angat ng tingin ni Rosminda. Isang tingin na puno ng puot, ngunit hinaluan na ngayon ng desperasyon. Anong gusto mo, Isabel? Singal ni Carmina sa gitna ng kanyang yak. Gusto mo ba kaming makitang namamalimos? Gusto mo ba kaming mamatay sa gutom? Tumingin ako sa kanila nang may malalim na katahimikan. Sa loob ko, inasahan kong makakaramdam ako ng matinding katuwaan. Inasahan kong tatawa ako, ngunit ang naramdaman ko ay isang uri ng pagod. Isang pagod na nagmumula sa pagdadala ng bigat ng kanilang kasamaan sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko kayo gustong mamatay sa gutom, mahina kong sabi. Ang boses ko ay kalmado, tila daloy ng tubig sa sapa. Kinuha ko ang basket na ito para sa inyo. Iniabot ko ang isang basket na puno ng mga bagong lutong tinapay. Ang mga tinapay na nilagyan ko ng asin ng antique. Ito ang tinapay na naging simbolo ng aking pagbangon. Kainin niyo yan. Pagpapatuloy ko. Lasahan niyo ang alat ng bawat butil ng asin. Dahil ang bawat alat na mararamdaman niyo ay ang bawat patak ng luha at dugo na ibinigay ko sa inyo ng libre noon. Ngayon, ibinibigay ko ito bilang huling kawanggawa. Pagkatapos nito, huwag na kayong magpapakita sa akin. Nanginginig na kumuha ng isang tinapay, si Rosminda. Sa unang kagat niya, nakita ko ang pagpikit ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa sarap, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Ang tinapay na yon ay paalala ng lahat ng nawala sa kanila dahil sa sarili nilang kapalaluan. Humarap ako kay Leandro. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Isang tahimik na tanong kung may puwang pa ba siya sa aking buhay. Ang utang na loob niya sa kanyang pamilya ay natapos na. Ngunit ang utang niya sa akin ay tila isang karagatan na hindi kayang ubusin ng kahit anong pagsisisi. Leandro, tawag ko sa kanya. Salamat sa pagbabalik ng katotohanan. Pero ang katotohanan ay hindi sapat para ibalik ang buhay na kinuha niyo sa akin. Ang anak ko, ang anak nating dalawa, ay hindi na maibabalik ng kahit anong pagluhod. Alam ko, Isabel, bulong niya, ang boses ay basag. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Hinihiling ko lang na hayaan mo akong maging anino mo, na protektahan ka mula sa malayo, hanggang sa mapatawad ko ang sarili ko. Wag na, Leandro, sagot ko habang tumatalikod. Ang anino ay kailangan lang kapag may sikat ng araw. Ngayon, ako na mismo ang sikat ng araw sa sarili kong buhay. Hindi ko na kailangan ng proteksyon ng lalaking minsan na akong hinayaang mamatay sa dilim. Pumasok ako sa loob ng aking tindahan at isinara ang pinto. Ang tunog ng trangka ay tila isang pinal na tuldok sa aming kasaysayan. Mula sa bintana, nakita ko silang unti-unting lumalakad papalayo. Bit-bit ang kanilang mga plastic bag patungo sa kawalan. Si Mateo ay lumapit sa akin at iniabot ang isang mainit na tasa ng tsa. Ngumiti siya. Isang ngiting nagsasabing, tapos na ang lahat. Tumingin ako sa labas.
Sa gitna ng abo ng aming nasunog na pangarap, nakita ko ang isang maliit na bulaklak na tumutubo sa pagitan ng mga bitak ng semento. May pag-asa pa ba pagkatapos ng ganitong tindi ng pait? Marahil. Pero ang pag-asang iyon ay hindi na para sa amin ni Leandro. Ang pag-asang iyon ay para sa akin at para sa bagong buhay na itatayo ko, na kasing tatag ng kristal ng asin at kasing linis ng dalisay na tubig ng antik. Maaari bang tumubo ang bulaklak sa gitna ng abo? Oo. Pero ang abong ito ay mananatili na lamang na tanda ng isang nakaraang, kailanman, ay hindi ko napapayagang sumunog muli sa aking kinabukasan. Ang asin ay hindi lamang panimpla sa pagkain, ito rin ay pampatibay sa mga bagay na madaling mabulok. At sa loob ng maraming taon, ang aking pagkatao ay tila asin na dumaan sa apoy at tubig para lamang maging purong kristal. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking glass wall ng aking bagong tayong pabrika at flagship store, ang Maristelas Heritage, asin ng antique. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa aking mukha, mainit at puno ng pag-asa. Wala na ang takot, wala na ang panginginig ng mga kamay. Ang suot ko ngayon ay isang eleganteng puting blazer, malayo sa basang duster na suot ko noong gabing itinapon ako sa kalsada. Sa labas, nakapila ang mga tao. Ang amoy ng sariwang tinapay, ang tamis ng asukal, at ang sipa ng alat mula sa asin ng aking lalawigan ay bumabalot sa buong kanto. Hindi lamang ito isang negosyo, ito ang aking muling pagsilang. Anak, nilingon ko ang boses na tumawag sa akin. Ang aking puso ay tila naging isang malambot na masa ng tinapay sa sobrang galak. Nakatayo roon ang aking tatay at nanay. Kararating lang mula sa antik. Ang kanilang mga balat ay sunog sa araw. Ang kanilang mga kamay ay magaspang mula sa paggawa ng asin sa pampang. Ngunit para sa akin, sila ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Niyakap ko sila ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagpatak ng luha ni nanay sa aking balikat. Salamat sa Diyos, Isabel. Akala namin ay tuluyan ka ng nilamon ng pait sa lungsod na ito. Hindi po, Nay, bulong ko habang hinahaplos ang kanilang mga kamay na puno ng kalyo. Ang alat na itinuro niyo sa akin ang nagligtas sa akin. Ngayon, kayo naman ang magpapahinga. Inakay ko sila sa loob ng opisina ko. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ko ang isang buke ng mga puting bulaklak sa aking mesa. Walang card, ngunit alam ko kung kanino galing. Lumingon ako sa labas ng bintana at nakita ko ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng puno ng nara sa kabilang kalsada. Si Leandro. Nakatayo siya doon, nakasuot ng simpleng polo, mukhang malinis, ngunit bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya lumalapit. Alam niya ang kanyang hangganan. Pinanood niya ang aking tagumpay mula sa malayo. Tila isang estranghero na nagmamasid sa isang bituin na kailanman ay hindi na niya mahahawakan. Lumabas ako ng pinto at huminto sa beranda. Nagtama ang aming mga paningin. Walang galit na bumuhos sa aking dibdib. Wala ring kaba. Ang naramdaman ko ay isang malalim na kapayapaan. Isang kapayapaang nakuha ko pagkatapos kong patawarin ang aking sarili sa pananatili sa isang relasyong unti-unti akong pinapatay. Bahagya akong tumango sa kanya. Isang pagkilala sa nakaraan, ngunit isang malinaw na paalam sa kinabukasan. Nakita ko ang paglunok niya, ang pagpikit ng kanyang mga mata, at ang dahan-dahan niyang pagtalikod. Lumakad siya palayo, bit-bit ang kanyang pagsisisi, habang ako ay nananatiling nakatayo sa ilalim ng liwanag. Pumasok muli ako sa loob at tinawag si Mateo at Aling Belen. Handa na ba ang lahat? Buksan na ang mga pinto. Ang lasa ng antik ay kailangang matikman ng buong mundo. Habang bumubukas ang malaking pinto ng aking tindahan, narinig ko ang masiglang pagbati ng mga tao. Ang tunog ng tawanan, ang kalansing ng mga tasa ng kape, at ang bango ng tagumpay
ay tila isang symphony na tumutugtog sa aking pandinig. Nakahinga ako ng malalim. Ang Isabel na alipin ng mga Inigo ay matagal nang pumanaw kasabay ng aking mga pangarap na tinangay ng ulan noong gabing iyon. Ngunit ang Isabel na kaharap nyo ngayon ay binuo ng bawat butil ng asin na hindi kailanman natunaw sa gitna ng unos. Pinanood ko ang aking mga tauhan. Karamihan ay mga kababaihang galing din sa hirap, mga inang nagnanais ng disenteng buhay para sa kanilang mga anak. Sa bawat ngiti nila, nakikita ko ang aking sarili. Hindi na ako nag-iisa. Ang tagumpay ko ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat babaeng sinabihan na wala silang silbi. Miss Isabel, may nag-iwan po nito sa pintuan, wika ng isa kong sekretarya, habang inuunat ang isang lumang sobre. Binuksan ko ito. Hindi ito tseke o pera. Ito ay ang titulo ng maliit na lupain ng aking pamilya sa antique na kinuha noon ng mga Inigo bilang garantiya sa aking kasal. Kalakip nito ang isang maikling sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ito ay sayo, Isabel. Hindi nito mababayaran ng lahat, pero ito ang simula ng aking pagbabalik sa kung ano ang nararapat na sayo. Hindi na ako mangungulit. Masaya ako na malaya ka na. Leandro. Tiningnan ko ang titulo ng lupa. Naramdaman ko ang haplos ng papel sa aking mga daliri. Tila ba hawak ko na ang lupaing amoy dagat at puno ng mga pangarap ng aking ama. Sa wakas, ang hustisya ay hindi lamang dumating sa anyo ng pera, kundi sa pagbabalik ng aking pinagmulan. Lumingon ako sa aking mga magulang na ngayon ay abala sa pagtikim ng mga bagong luto na kakanin. Ang kanilang mga tawa ay tila musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng aking puso. Sa tabi nila, si Mateo ay nag-aayos ng mga display. Ang bawat kilos niya ay puno ng sigla. Naisip ko ang mga Inigo. Balita ko ay nakatira na sila sa isang maliit na paupahan sa gilid ng riles. Si Doña Rosminda ay naglalako na raw ng mga kakanin na hindi naman masarap, habang si Carmina at Lourdes ay hindi matanggap na kailangan nilang magtrabaho bilang mga labandera para mabuhay. Ang gulong ng tadhana ay hindi lamang umikot, ito ay huminto sa tamang lugar. Lumabas ako sa balkonahe ng aking gusali. Ang hangin ay sariwa, tila humahalik sa aking bagong gupit na buhok. Tumingin ako sa langit at bumulong sa hangin. Salamat. Dahil sa bawat alat, natutunan ko ang tunay na halaga ng tamis. Ang aking muling pagsilang ay hindi dahil sa isang lalaki. Hindi dahil sa pag-ibig na nagtraidor sa akin. Ito ay dahil sa aking sariling lakas, sa aking kakayahang tumayo kahit pilit na ibinabaon sa putik. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bahagi pa rin ng aking puso na nagtatanong, kaya ko na bang buksan muli ang aking pintuan para sa isang bagong bukas? O ang asin ng kahapon ay mananatiling bakod sa aking puso habang buhay? Huminga ako ng malalim habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang kwento ni Isabel Maristela ay hindi na kwento ng biktima. Ito ay kwento ng isang reyna na nagmula sa asin. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga butil ng asin na inanod ng agos ng panahon. Nakatayo ako sa malawak na balkonahe ng aking rest house sa Antique, kung saan ang bawat hininga ko ay puno ng amoy ng dagat. Ang amoy ng aking pinagmulan, ang amoy ng aking tagumpay. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na taniman ng asin sa ibaba, kung saan ang mga manggagawa ay masayang nag-aani ng mga puting kristal na tila mga hiyas mula sa kailaliman ng lupa. Wala na ang maikling buhok na sumagisag sa aking paghihimagsik. Ngayon, ang aking buhok ay mahaba na muli, malusog at malayang hinahanginan, ngunit ang bawat hibla nito ay hindi na pag-aari ng kahit na sinong lalaki. Ito ay sa akin lamang. Mama Isabel, handa na po ang mga bata sa center. Lumingon ako at ngumiti nang makita ko si Mateo.
Hindi na siya ang maliit at payat na batang nakita ko noon sa bakuran ni Aling Belen. Si Mateo ay isa na ngayong binata. Maayos ang pananamit at puno ng kumpiyansa sa sarili. Siya ang tumutulong sa akin sa pagpapatakbo ng Maristela Foundation, isang paaralan at livelihood center para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kahirapan. Dito, itinuturo namin sa kanila na gaya ng asin, maaari silang maging matatag at mapangalagaan ang kanilang sariling dangal. Salamat, Mateo. Sabihin mo, susunod na ako. Sagot ko gamit ang sign language na kaming dalawa lamang ang nakakaunawa ng lubos. Bago ako bumaba, napansin ko ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng aking mesa. Taon-taon, sa araw ng anibersaryo ng pagkawala ng aking anak, may dumarating na puting rosas mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Hindi na kailangan ng pangalan. Alam ko ang bawat talulot niyon ay may dalang pagsisisi na kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga Inigo. Si Doña Rosminda ay matanda na at nakaratay sa isang pampublikong ward. Madalas na tinatawag ang mga pangalan ng mga taong matagal na siyang iniwan. Sina Carmina at Lourdes ay patuloy na nag-aaway sa maliit nilang paupahan. Nilalamon ng inggit habang pinapanood ang aking mga patalastas sa telebisyon. Si Leandro, balita ko ay bumalik siya sa Dubai. Nagtatrabaho ng doble para mabayaran ang mga utang na iniwan ng kanyang pamilya. Hindi ko siya kinamumuhian, pero hindi ko na rin siya kailangan. Ang kapatawaran ay ibinigay ko na para sa sarili kong kapayapaan, hindi para sa kanyang pagbabalik. Lumakad ako pababa, patungo sa dalampasigan. Naramdaman ko ang paglubog ng aking mga paa sa mainit na buhangin. Huminto ako sa tapat ng malalaking paso kung saan niluluto ang asin. Kumuha ako ng isang maliit na kristal at inilagay ito sa aking palad. Ang buhay ay parang dagat. Bulong ko sa hangin habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Maaring tangayin tayo ng alon, maari tayong lunurin ng alat ng ating mga luha. Pero sa huli, ang lahat ng pait na ating dinaanan ang siyang magpapatibay sa atin. Tiningnan ko ang malawak na abot-tanaw. Nakikita ko ang mga bata sa center na tumatakbo at tumatawa. Ang kanilang mga tinig ay tila isang himig ng tagumpay. Wala nang bakas ng takot sa aking puso. Wala nang puwang para sa pighati. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging pilat na nagsisilbing medalya ng aking katatagan. Ako si Isabel Maristela. Ako ang babaeng binuo ng alat ng antik at pinatibay ng pait ng Bacolod. Ngayon, ang aking lasa ay hindi na para lamang sa hapag ng iba. Ang aking alat ay ang aking kapangyarihan, ang asin na magpapanatili sa tamis ng aking bukas. Dahan-dahan kong isinabog ang asin sa hangin, hinahayaan itong humalo sa simoy ng dagat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Isang hininga ng tunay na kalayaan. Sa wakas, tapos na ang bao. At sa ilalim ng kalmadong langit, ang lahat ay payapa.